Ano bang ibig sabihin ng lumaki? Ang ibig sabihin ba nito'y tumangkad lang? Ang ibig sabihin ba nito'y magkaedad lang? Lahat ba ng nagkakaedad nagmamature? Yung totoo. Oo o hindi? Physically, oo. Pero mentally, emotionally, hindi lahat ng nagkakaedad nagmamature. Kaya ang invitation sa atin ngayon, minamahal ko mga kapatid, it is not enough for us to age. It is very important for us to mature. Mahalaga na umunlad ang ating pagkatao. Yung buong pagkatao natin. Dapat sinasabayan ng pagtanda ng edad natin, yung pagmamature ng ugali natin, ng pag-iisip natin, yung buong pagkatao natin. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Para sa mga Pilipinong Katoliko, mahalaga ang araw na ito sapagkat kung paanong marubdob ang ating debosyon sa mahal na poong Nazareno, sinong Pilipino ba naman ang hindi deboto ng Santo Niño? Taas ang kamay ng may mga imahe ng Santo Niño sa inyong bahay. Palakpakan niya natin ang Panginoon. Ito'y paalala sa ating lahat na ang ating pananampalatayang Katoliko ay unang dumaong sa ating bayan. Taglay-taglay ang imahe ng Santo Niño na ipinagkaloob sa ating mga ninuno. Kaya sa tuwing nakikita natin ang Santo Niño, dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon na napadpad dito sa ating bayan ang mga misyonero na nagdala ng ating pananampalatayang Katoliko. Kaya ngayon, tayo bilang bansa, ang kinikilalang the Catholic country in Asia. Dahil sa dami ng bilang ng mga Katoliko na hindi madadaig sa buong Asia. Pero sa kabila ng pride natin na ito, ng pagiging predominantly Catholic country in Asia, nakalulungkot din pong isipin na ayon sa survey ng SWS, 38% lang pala ng mga Katoliko ang practicing Catholic. O ang ibig sabihin, yung aktibong nakikiisa sa mga gawain ng simbahan, at the very least, nagsisimba. Father, totoo ba yan? Di ba punong-puno yung mga simbahan tuwing araw ng linggo? Totoo po yun. Itong nakikita ninyong nagsisimba kapag araw ng linggo, 38% lang yan. And we might ask, why is it so? We may be a Catholic country, but why are we not practicing our Catholicism? At ito pa yung nakalulungkot doon. Tanong niyo sa akin, ano? We are a Catholic country, pero yung mga nagsisimula ng korupsyon at nagtotolerate ng korupsyon sa ating pamayanan,
Yung mga gumagawa ng krimen, sino? Katoliko din. At anong ipinapakita sa atin yun? We may have become Catholics by name, but we have not matured as Catholics. Pwedeng Katoliko nga tayo, pero hindi naman pala tayo lumago sa pagiging Katoliko. At yun yung nakalulungkot, minamahal kong mga kapatid. At yun din naman yung challenge para sa atin sa araw na ito. Ang sabi ng Ebanghelyo, patuloy na lumaki si Jesus. Pakiulit nga po. Sana all. Kasi po ako, tumanda lang, hindi lumaki. Yan po ang lagi kong joke. Pero, parang hindi naman kayo natawa. O sige, napilitan lang. Pero, ano bang ibig sabihin ng lumaki? Ang ibig sabihin ba nito'y tumangkad lang? Ang ibig sabihin ba nito'y magkaedad lang? Lahat ba ng nagkakaedad nagmamature? Yung totoo. Oo o hindi. Physically, oo. Pero mentally, emotionally, hindi lahat ng nagkakaedad nagmamature. Kaya ang invitation sa atin ngayon, minamahal ko mga kapatid, it is not enough for us to age. It is very important for us to mature. Mahalaga na umunlad ang ating pagkatao. Yung buong pagkatao natin. Dapat sinasabayan ng pagtanda ng edad natin, yung pagmamature ng ugali natin, ng pag-iisip natin, yung buong pagkatao natin. Kasi baka Katoliko lang tayo, pero hindi lumalalim yung pananampalataya natin, hindi umuunlad yung ating pangunawa sa ating pananampalataya. Bakit? We are not maturing in faith. Kaya sana, we take every opportunity to learn about the faith. Ang sabi din dito, hindi lang lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan. Pakiulit. Are you growing in your understanding? Are you growing in wisdom? Tayo ba ay mas nagiging marunong habang tayo nagkakaedad? Paano tayo nagiging marunong? Sa pamamagitan ng pagkatuto. Listen to me. Ang pagkatuto ay hindi lang para sa mga estudyante sa eskwela. Every day offers an opportunity to learn. This is a school called life. Ang atin daw buong buhay ay parang paaralan. Marami tayong matututunan. Tama o mali? But you have to open yourself to learning. Dapat palaging bukas ang isip mo na may matututunan ka sa bawat sitwasyon. Nung Holy Family Sunday, ito rin po yung gospel. At pinoint out ko doon yung attitude ni Jesus. Nagtatanong siya sa mga guro, kung tutusin matalino na si Jesus. Pero kahit matalino siya, marunong pa rin siyang magtanong. Dahil ang totoong matalino, handang patuloy na matuto. Yung mga taong matalino, pero nagsasabing, alam ko na yan, wala na akong kailangang matutunan, yan ay mga taong matalino lang kuno, pero nagmamarunong lang naman. Magkaiba yun. Ang pagmamarunong ay hindi nakapag-uunlad ng karunungan. Dapat ang attitude ng tao, habang dumadami yung nalalaman mo, mas marami ka pang gustong maunawaan at mas marami ka pang gustong matuklasan. Amen ba yon? May mga nagtatanong sa akin at palagi akong binibiro, Father, ang dami-dami mong libro. Pero napansin namin, naka-plastic pa yung iba. Alam niyo naman ang ibig sabihin nun. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko pa nababasa. Pero Father, bakit marami kang libro? Sabi ko, hindi lang yan display. Yan ay paalala sa akin na marami pa akong bagay na dapat malaman. Ang tawag doon sa Japanese, sundoku. Pakiulit nga. It's the practice of collecting books, even if you are not reading them yet, to remind you that you still have a lot to learn. At
At sana ganun ang attitude natin. Hindi yung kapag in-invite tayo sa isang talk, sa isang seminar, ang sasabihin natin, alam ko na yan. Hindi yung porket may edad na tayo, matanda na tayo, parang iniisip natin, wala na tayong matututunan. Don't underestimate yourself. Kahit matanda ka na, marami ka pang matututunan. Amen ba yon? At sa totoo lang, yan ang magpapanatiling bata sa iyo, yung willingness mo para matuto. Sabi, nung pandemic nga lang, di ba? Yung mga may edad, bago mag-pandemic, takot na takot pumindot ng gadget. Ngayon, yung mga may edad na natuto nung pandemic kung paano mag-social media, mas mahirap nang alisin sa kanilang gadget kaysa sa mga kabataan. Tama o mali? O. Kasi pwede ka pa rin matuto eh. So, let us keep that attitude of being open to wisdom and learning. Do I hear an amen? And lastly, ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Ang batang si Jesus, habang siya'y umuunlad sa karunungan, ay kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Your learning cannot be complete without practicing what you have learned. Kaya nga po sa mga eskwelahan, laging may practicum. Hindi ka makakagraduate ng walang OJT. Kasi ang nagko-concretize ng natutunan mo, ang nagpaparealize ng natutunan mo kung bakit ito totoo, ay kung ito'y naa-apply mo sa totoong buhay. Halimbawa, pagpapatawad. Alam nating mahalaga ito. Amen? Pero maiintindihan lang natin yung halaga nito pag naranasan mo ng humingi ng tawad at ikaw mismo magpatawad. Yung pagbibigay, lagi nating naririnig sa banal na kasulatan na ito'y mahalaga. Amen? Pero you will never completely understand what generosity means and what giving means unless you yourself give something to others. Hindi mo makikita ang halaga ng pagbibigay kung hindi mo susubukang magbigay. Dahil ang pagkaunawa ng lubos ay nagsisimula o nagiging ganap sa paglalapat sa totoong buhay ng natutunan mo. Kaya minamahal ko mga kapatid, ito yung paglago ni Jesus sa pananampalataya at ito yung hamon sa ating mga Pilipino na sana lumago tayo sa ating pananampalataya. Kasi kung minsan, dahil din siguro sa debosyon natin sa Santo Niño, akala natin ang Diyos ang nag-a-adjust sa atin. Akala natin ang Diyos pwede natin utuin. Binibihis-bihisa natin ng kung ano-ano, nilalagay lang natin kung saan-saan, di ba? Nilalagay natin sa mga tindahan. Nag-bless nga ako ng tindahan eh. Sabi ko, bakit po ganon? Katabi po ng Santo Niño, merong pusang kumakaway. Sabi ba naman sa akin nung nagpa-bless, di ba Father, bata po yan eh. Binilagyan ko lang hunang kalaro. Jesus Mariosep. Inuuto ba natin si Jesus? If we are maturing in faith, we should realize that Jesus is not someone that we can manipulate. Rather, Jesus is someone we should emulate. Uulitin ko, Jesus is not someone we can manipulate. Jesus is someone we should emulate. Kung meron mang dahilan kaya natin siya binibihisan ng iba't ibang damit ayon sa profesyon natin, Santo Niñong engineer, Santo Niñong bombero, Santo Niñong pulis, Santo Niñong pari, Santo Niñong doktor. Ito ay nangangahulugan na gusto natin bilang pulis, bilang bombero, bilang doktor, sana tayo'y maging katulad ni Jesus. Amen? Umuunlad sa pananampalataya, umuunlad sa ating buong pagkatao. Amen? Kaya nagtataka ako, bakit wala pa kaya ako nakikitang Santo Niñong politiko? My dear brothers and sisters, paparating na ang eleksyon. And I hope, as voters, you are already maturing. Sana po lumalago din tayo. Sana po natututo din tayo mula sa mga karanasan natin. Hindi yung para tayong mga bata na napakadaling utuin. Bigyan ng bigas, bigyan ng konting pera, bigyan ng konting kasiyahan,
masaya na at pipiliin na yung nagbigay sa kanila. Sana, mas maging malawak ang ating pangunawa. Suriin natin ang pagkatao ng ating mga pipiliin. Dahil ang ating pagpili sa darating na halalan bilang isang Katolikong bayan ay magpapakita kung umunlad na nga ba tayong talaga sa ating pananampalataya. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.